Iniutos ng Korte Suprema ang pagpapabalik ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong 2024 na inilipat sa National Treasury. Ayon sa Korte Suprema, kontra sa dalawang batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Matatandaang noong 2024, pinareremit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nairemit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order nang questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Kontra rin daw ang mga utos sa dalawang batas, ang Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng Korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder. Wala pong criminal liability determination in this case. So the Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance, because this is a petition for certiorari under Rule 65, which deals with determining whether there is grave abuse of discretion. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng Korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila noon na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno ng hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na hakbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.